Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nagiginit, nagbabaka at napaka-latest na update sa issue ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay sinabi pa ng tita ni Ate Erica kay Kalingap Val Santos Matubang na talagang sinisiraan sila ng mga taga-e-lovers lalo na daw ng Ima Torres sapagkat sinasabihan daw at pinapromoto sa mga tao na wala daw tigil sa pagtulong si Ate Erica sa kanyang pamilya at hindi niya ito iniiwan. Ngunit sa katunayan ay hindi na nga daw makita ang anino ni Ate Erica simula nung na-hospital ang lola nila dahil umalis na lamang sila bigla sa bahay nila nang walang paalam. Kaya ako nagtutun na para huminto na ng ginagawa sa akin. So, hindi ko alam bakit siya nakikialam sa pamilya niyo ay. Pag-asaan niya. Pinapalabas ko kasi niya lagi Kuya Val si Erica. Lagi daw po dito. Maganda ang pakisama namin. Maayos pa daw po kami. Gusto po kasi niyang panindigan namin na oo, kahit pupunta dito si Erica. Nagbibigay daw po sa amin ng sustento si Erica. Gusto po nila Hindi naman. Hindi naman. Nasa totoo lang naman po ako. Kaya po ako nagsasalita ng ganito. Nagtrabaho daw si Erica, siya dyan ang bibigay sa amin, siya dyan ang support. Yan bug yun, butog yun. Sabi ni Amy, Torres? Oo, yan o. Ito dyan. Iginigitin ng pamilya ni Ate Erica na may napunta sa kanilang pera o may tinatago silang pera na galing kay Ate Erica. Sa katunayan nga, sabi ng tita ni Ate Erica ay kapag may nagpupunta doon at may nagbibigay ng pera ay dumidiretso daw talaga ito sa ate ni Ate Erica na nagngangalang Sheila May. Kaya hindi daw nila magets kung bakit sinasabi ng mga taga-e-lovers na meron daw silang sustento, pera na nakukuha at consistent daw sa pagtulong si Ate Erica sa kanyang pamilya. Grabe daw at pinapalabas talaga ng mga ito na mabuti si Ate Erica at hindi niya kinakalimutan ng kanyang pamilya. Ngunit sa katunayan ay matagal niya na nga raw tinalikuran kasama ng kanyang ate ang kanilang pamilya na bumuhay at nagpalaki sa kanila simula bata pa sila. Nagtrabaho daw si Erica, siya dyan ang bibigay sa amin, siya dyan ang support. Yan bug yun, butog yun. Sabi ni Amy, Torres? Oo, yan o. Need ko dyan. Hindi naman. Wala yan, wala. Nagtrabaho lang para sa kanila, sa kanya lang. Hindi ka nag-i-interest na bigyan kami. Ay, ako'y marunong din mag-magwang kahit para ba ng anak buhay. Siya lang naman eh. Ayaw niya siyahin ko kapag kasabi rin yan. Siya rin ang nakakita ng pera na dinala dito. Kung sino ang tumanggap ng pera, tulog kami. Sa anong pera yung galing kanino? Eh, Sir John A. daw po. Magkano? Yun na po, hindi po alam ng tiyahin. Para saan ba yun? Yung papabahay po. Yung Sa Lepe. kasi siya daw po nakakita. Habang doon yung mga kabutugan ng mga pamilya. Samahan nilang yan. Pasok siya ng hindi niya na. Isa pa sa mga hinain nito ay ang mga pera daw at mga pinamimigay na dapat sana ay para sa buong pamilya ay inaangkin daw ni Ate Erica at ng kanyang ate pati ng asawa ng kanyang ate. Katulad na lamang ng binigay ni Sir John A na tricycle na pang pamilya ay si Ate Erica at ang ate niya lang daw ang nakikinabang. Dahil simula nang umalis sila ay hindi na sila nagparamdam at ni isang anino sa bahay nila dati ay hindi na nakikita. Talagang tuluyan na nga na iniwan ni Ate Erica at kinalimutan na lang ang kanyang lola at lola na nagpalaki sa kanilang dalawa ng kanyang ate. Kaya ito din ang hindi makakayanan ni Lolo Miguel dahil marami pa silang mga masasamang bagay na sinasabi at binabatos sa mga tao na nag-aruga, nagpaaral at nagpalaki sa kanilang dalawa ng kanyang ate. Kasi siya daw po nakakita. Habang doon yung mga kabutugan ng mga pamilya.
samahan nilang yan. Pasok siya ng hindi niya naiintindihan ang buhay ng may buhay. Nakikialam sila. Kasi kailan ka sa amin ay hindi naman niya alam ang katotohanan na kung saan naglaki yung mga bata niya. Hindi niya alam ang buhay niya. Kasi nagpalaki yan. Kaya alam kong yung mga batang yan. Noon, malanga pa sa amin yan. 1 taon pa lang yan sa Timbang Lakad. Si Lami, 2 taon pa lang. Ako ang tagalaba. Tulong-tulong kami mag-asawa. Yung ina, nagpapakasarap sa Maynila. Sabihin naman ng ina, nagpapadala. Mako naman bagay yung, sapat naman bagay yung padala niya 1,000. Totoo, dadating 3 buwan. 1,000 ulit. 700. Pinaparatangan din si Lolo Miguel na siya daw ang kumukuha ng pera dahil siya daw ang inuutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir Jun A para kay Ate Erica sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lolo Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya, at kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga ng walang labis at walang kulang. Talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na ate ni Ate Erica, dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir Jun A. Sabi pa nga ni Kalingap Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila May dahil may hindi mga naman niya alam ang taga-utos katotohanan ito. na kung saan naglaki yung mga bata niya. Hindi niya alam ang buhay niya. Kasi nagpalaki yan. Kaya alam kong yung mga batang yan. Noon, malanga pa sa amin yan. 1 taon pa lang yan sa Timbang Lakad. Si Lami, 2 taon pa lang. Ako ang tagalaba. Tulong-tulong kami mag-asawa. Yung ina, nagpapakasarap sa Maynila. Sabihin naman ng ina, nagpapadala. Mako naman bagay yung, sapat naman bagay yung padala niya 1,000. Totoo, dadating 3 buwan. 1,000 ulit. 700, 500. Isipin daw po ninyo kung makakasapat naman yun. Yung hirap po, nandoon na. Naroon na. Ang tiis, Pagkain diba? ng mga bata, baon, sundo. Hindi na naisip, tapos papasok kayo ng gayon. Hindi mo niya ka ano-ano yun. Wala siyang alam sa mga batang yun. Kaya yung imitoris niya, butog yan. Napasok yun sa gayon mga sikat yun. Hindi mo niya alam. Ba't nakikialam siya sa pamilya? Dagdag pa ng lolo ni Ate Erica ay may mga naninira daw sa kanila na hindi naman sila tunay na kilala. Meron pa nga daw nagangalan na Ima Torres at marami daw itong sinasabi laban sa pamilya ni Ate Erica. Ngunit hindi nga daw ito kilala ni Lolo Miguel, maging ng tita ni Ate Erica. Talagang hindi nga daw nila ito kilala at wala naman daw silang pakialam sa buhay ng mga ito. Kaya hindi lang nila maintindihan kung bakit kailangan pa nilang manghimasok sa mga issue na ganito. Sundo. Hindi na naisip, tapos papasok kayo ng gayon. Hindi mo niya ka ano-ano yun. Wala siyang alam sa mga batang yun. Kaya yung imitoris niya, butog yan. Napasok yun sa gayon mga sikat yun. Hindi mo niya alam. Ba't nakikialam siya sa pamilya niyo? Yun nga po ang hindi ko alam. Baka kung pamangkin niya. Alam ang buhay ng magkapatid. Mga pinamira sa social media, pwedeng idemanda natin yun. Ay, kung po, hindi pwede yun. Ano? Po. Magkatato. Kasi kayo ang idemanda, wala makang ginawang kasalanan. Wala akong kasalanan dyan. Bakit? Kayo ang sinisiraan. At yung paparatang ng kung ano-anong mga kasinungalingan niya, hindi ko man... Yung pira niya, wala man akong hinawakan ko yan. Pero ibinili ko talaga ang utos nila. Nagpirma ko sa... Ako napirma doon sa hardware. Ako nag-receive ng ano. May mga resibo yun. Meron po yun. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!